O ayun na nga, mga sabi nung anak, tanggalan na ma. O kumbaga sa Tagalog, tanggalin mo yan mama. Sabi ganun. Pasabi naman nung ale, na ito naman pumayag ka eh. Alam mo nang ayaw natin yan. Para kang katok, sabi nga. Ayaw na. Ayaw nga ng mga taga Davao sa inyo. Huwag nyo nang ipilit. May survey na lumabas, mga kababayan, mga isang buwan na po ang nakalipas. Matagal na yun. Pagkatapos po namin magsagawa ng survey sa Davao City live, alam niyo naman siguro yan, lumabas po yung survey na yon. Kumbaga, parang tinapatan baga kami ng isang survey firm. Hindi natin alam kung paano po nila ginawa yung pag-survey nila. Samantalang kami, live talaga. Napanood yun naman siguro. Isa-isa namin tinatanong ang mga tao at ang sinisigaw pa rin, Duterte pa rin. Gusto pa rin nilang maging alkalde ng Davao, Duterte pa rin. Gusto nilang manalo si Pulong sa pagka-congressman, si Baste sa pagka-vice mayor, si Tatay naman sa pagka-mayor. Ngayon, nagtaka ako. Teka, sandali. Hindi ito yun Sinungaling itong survey firm na ito. Mantakin ho ninyo, kung di ako nagkakamali, 70+% di umano. Ang may gusto sa mga Nograles, mga kababayan. Parang baliktad yata. Ibang-iba yata yung survey firm na yun. Sa ginawa, parang hindi natin alam. Baka yung nagsagawa lang sila ng survey sa social media, tapos puro trolls. Ano na, sige trolls na, yung mga Nograles. May ganun di ba? Samantalang kami, ang ginagawa namin survey, talagang kakausapin namin isa-isa yung tao. Tapos, 76% di umanong mananalo, itong mga Nograles, the rest, mga kababayan, yun lang po daw yung katatay digong. Para, pag nyo kaming pinagluloko, kung sino ka man, na survey firm, mga kababayan, alam ko po, kilala ko po yun yung survey firm na yun Pero hindi ko na lang po siya papangalanan. Huwag nyo kaming pinagluloko. Huwag nyo pinagluloko ang mga taga Davao City. Maliwanag na mind conditioning lang ang ginagawa ninyo. Kabaliktaran sa totoo. Kami, gumagawa kami ng survey, Nograles versus Duterte. Duterte pa rin ang gusto ng mga taga Davao. Mga kababayan, tandaan po natin, sa mga darating pa na araw, dito po sa mga survey firm, mangyayari at mauulit po yung ganyang klaseng survey. Yung bang mind conditioning, lalong-lalo na po ngayon, mga kababayan, napakalalakas po ng mga senatorial slate candidate ng Duterte team. Napakalakas talaga. At ang gusto ng karamihan, ipanalo lahat yung PDP na senatorial slate ni Tatay Digong nga. Darating po ang araw, mga kababayan, itong mga survey firm na bayaran, maglalabas po ulit siya ng mga survey nagkabaliktaran po sa katotohanan. Mind conditioning po ang tawag dyan. Huwag po tayong magpapalansi kasi minsan po pag napapanood nyo yung ganyan, nakikita nyo lumalabas po yan sa mga survey firm. Medyo masasaktan ka Teka, totoo ba to? So, yung sinusuportahan ko mahina, ganon. Huwag po kayong magpapalansi. Ang katotohanan ho yan, mga kababayan, mind conditioning lang po kayo. Tuloy lang po sa pagsuporta. Dito po, unang-una, sa senatorial slate, ng PDP at higit sa lahat kay Pastor Apollo Kibuloy. Iboto po natin si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Sinuportahan na po siya ni VP Inday Sara sa isang video na lumabas mula kay Coach Odi na ipinablish naman ng SMNI. Mismong si VP Sara ang may sabi na iboto natin si Pastor Kibuloy. Di ba? Kaya, si Pastor Kibuloy at lahat ng PDP kasama na po dyan, mga kababayan, si Congressman Marcoleta. Ngayon, alam po natin na kulang po ang kandidato
ng PDP. Hindi po sila kumpleto. I think nasa mga 11 o 10 lang yata sila. No? Kulang po 12 kasi dapat yan eh. Ngayon, kung meron po kayo napupusuan na iba, kayo na pong bahala. No? Kasi ako ganun din ako eh. Bagamat, halimbawa, 10 lang sila. Teka, maghahanap tayo ng idadagdag para maging 12. Yung matino, ha? Yung alam po natin na hindi ho tayo mabubudol pagdating ng araw. Baka masisi na naman tayo po talaga sa nabudol na naman ako. Di ba? Yung matino, kayo na pong bahala mga kababayan kung sino pong idadagdag ninyo sa senatorial slate ng PDP. Ganun lang. Kasi ako, Pastor Kibuloy at PDP, maghahanap pa ako ng iba. Yan. Hindi pa ako, hindi ko sasabihin, halimbawa, ito si iboboto ka. Hindi. Kailangan kinatisin mo natin yan, mga kababayan. Mahirap na po. Di ba? Tulad dito, nagpupumilit na maging alkalde po ng Davao City si Carlo. At manalo itong babaeng ito sa Davao City, siguro ulit yung kanyang PBA party list. Wala eh. Pero, kumakalat na po ang video ngayon. Ayaw talaga nila sa mga Nograles. Noon pa ho yan, mga kababayan, tatay pa lamang ng mga Nograles, pangalan nun? Kalimutan ko. At saka si Tatay Digong, magkatunggali na po talaga yan sa politika sa Davao. Hanggang sa ngayon, wala talagang panama ang mga Nograles sa mga Duterte. Talagang hanggang sa ngayon, ang hanap pa rin ng taong bayan, o taong bayan ng mga taga Davao City, walang iba kundi si Tatay Digong. Yan. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.